Mga kabayan, ito ang dahilan kung bakit marunong bumaril ang estudyanteng sangkot sa pamamaril. Para sa buong detalye, panuurin lamang ang buong video. So, paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter Yes, Madam Chair. Yes po. Nash is my nephew. is your nephew? So, paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container? Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So, house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safekeep yon ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker? Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time, since I'm only the one staying in my own house. So, standard po pala, Sergeant Pasensya, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po, talaga. But, lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Raffy at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po? It was plastic din po, ma'am. Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang? Yes, ma'am. Okay. So standard po yung plastic na gun box, but standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant Pasensya. So at this point, Senator Raffy. Thank you, Madam Chair. Staff Sergeant Pasensya, tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? Sen Rafi, I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo? Sen, I only bring him once, You brought him just once. just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range. Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Raffy. Based wala po akong, I have no personal knowledge na may prohibition po. Staff Sergeant,
excuse me, Senator Raffy, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Raffy. Ano po ulit ang Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad? Hindi po. That's amazing, Senator Raffy. Any more questions for this resource person? Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro there's lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril. Much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng environment, then things would have been different. Yan po ang point ko. Now, dito kay General, Senator Raffy, bago natin po iwan si Sergeant Pasensya, Opo. follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatayong magulang ni Elias Nash? Madam Chair, hindi po ako ang tumatayong magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect po. So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash? In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. And naaawa naman po ako sa bata, lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash. Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay ng kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay? Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay. And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi niyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin ngayon in hindsight, papunta dito sa ginawa niya? Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. Most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He's always on his cellphone, Madam Chair. So, iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo ever since, ang pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa? Yun po, before Nash was a different kid. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Alright, salamat Sergeant Pasensya. Please do stay on para sa iba pang mga tanong Yes malamang po. pati galing kay Senate President Gatchalian. quick, Pero at ito po ay hindi po natin pinapawalang sala si Nash sa kanyang ginawa. This is also public awareness kung ano ang mga dapat na bantayan
ng mga magulang at ng mga guro, posibleng mga danger signs na maaring papunta na sa karahasan at pananakit sa ibang bata, ang isang bata. Kasi gusto nating malaman dito sa hearing kung may mga signals ba tayong na-miss. So, Madam back Chair, to Senator Raffy yeah, for yung pagsama niya sa general. firing range ng kanyang pamangkin, wala palang batas na ipinagbabawal yon. In fact, may mga bata ngayon na nagsasali sa mga practical shooting competition with proper guidance. So siguro, binibigyan mo ng guidance, sinasabihan mo yung mga bata, sasama kita rito, pero ito yung mga limitations, ito yung pwede mong gawin at pwede hindi gawin. So yung pagsama mo dun sa pamangkin mo, wala kang violations doon dahil walang batas against it. Ngayon, matanong ko lang si, Salamat, Senator. si General. General, curious lang ako, no? Ano ang ginawa nyo? Ano naging protocol nung once na, of course, yung pag-respond nyo ata, 3 minutes lang, which is okay na yon from the time na may tumawag. How was the offender, these child offenders, how were they processed? From the start na nakuha sila ng police up to sila ay nadala sa TSWD, and how long did it take? Yes, sir. Thank you. Sa protocol po kasi, sir, dapat nandyan po si DSWD. And while ongoing po yung pag-gather ng testimony ng bata, after 8 hours po, dapat tino-turn over po namin sa DSWD. So yung 8 hours na window, saan yung bata nakapirmi habang hinihintay yung 8 hours na pagdating ng DSWD? Ano, Saan sir? nakahold yung bata? Yung Dito sa Yes, case yes. po natin sa dalawa po, sir, may request po yung DSWD na since wala pa silang facility, sir, gumawa po sila ng written request na kung pwede doon na lang muna sa Women's WCPD office po ng Police Station 1 para safe din po yung bata. Then closely monitored and supervised the DSWD personnel po. Madam Chair, gusto magsalita ni Secretary. Yes, Ma'am, Secretary Rex. Madam Chair, I just want to clarify, that's LSWDO, local, city. Hindi po kami. Hindi nyo kami nakausap during that. If you look at the JGWA, the handling protocol is the local social welfare. Kasi the moment ho natapos ho yung intake and all of that, that's the only time that they turn over to DSWD. At kami, for the record, we also have a regional rehabilitation center. Yung nasabi hong wala kaming facility, meron ho, in fact, in the region. I just wanted to put on record na hindi ho kami yung nagsabing wala kaming facility. DSWD has a facility in the region. So dapat, Salamat, Sec Rex. thank you po, Senator Chair. Raffy. so dapat, Secretary Gatchalian, sinasabi nyo, right after that incident, nung yung bata ay nakuha na ng mga pulis, dinala sa DSWD as opposed to sa LSWD. The LSWD, the local ho, will be the first to do all the social case intake. And then may dapat normally meron ho silang bahay pag-asa. Since wala ho sila nun, that's why I believe they were asked to be placed in a safe area sa police station. Which we believe nga is bawal ho doon sa batas. But given the circumstances, ganun ho yun nangyari. But the day after, tinurn over na ho sa amin, we have a facility in the region, a regional rehabilitation center for the youth. Humingi na ho sila ng tulong sa amin. So tama ho yung handling. Ang nag-gap na ho doon yung wala hong bahay pag-asa as you pointed out kanina. So ang protocol po talaga, right after that incident na makuha yung crime offender na bata, is ipoprocess ng DSWD. LSWD muna and then DSWD. Opo. Kaya I just wanted to jump in kasi DSWD ng DSWD si Sir, hindi ho DSWD. Even if you look at the JJWA, it's always the local ang hahawak ho muna. Tumulong na lang ho kami dahil nga ho wala hong facility. That's the time we came into the picture. Okay, last na naman, Madam Chair. Okay, whether this is for the General or sa Secretary Gatchalian, kasi marami akong experience ito in the past sa programa ko, mga crime offender ng mga bata, ang ginagawa, binibigyan sa mga magulang kasi hindi pwedeng ikasuhan ng piskal, and then a few days later gumagawa naman ulit ng krimen, karumal-dumal, rape pa nga yung mga kaso.
So while they are in custody, or baka may mga magagali ito, wag gamitin salitang custody, while they are being safely, yan, inaalagaan. Okay? Ano yung mga ginagawa ng mga authorities, alam ba, sa Women's and Children's Desk while they were there in the facility of the Women's and Children's Desk? What is being done? Anong ginagawa ng mga taga-Women's and Children's Desk doon sa mga CICL? So pwede sigurong sumagot si Police Brigadier General Portento, ma'am. Sige po. Sir, within that 8-hour period, the WCPD will process yung dalawang CICL po. Meaning, they will get the information of the CICL, ipapamedical din po, and we will be taking photographs, tsaka si 10 print cards. But this is ideally in the presence of a social worker or yung guardian or parents ng mga CICL, sir. Okay. And then once it's being it's turned over dun sa DSWD na, I mean sa LSWD muna and then DSWD, ano pong ginagawa ng DSWD? Mr. Chair, in all cases, nasa mga facilities namin yan, and we make sure na meron ho talagang mga social worker na nakatutok ho sa kanila and child psychologist. In broad strokes ho, we do a full assessment of the child and the family. Kasi kailangan ho namin maintindihan what led that child to do yung ginawa niya. Pati na rin yung circumstantial, yung kanina hong binabanggit nyo, yung buong komunidad. Pag-aaralan ho namin, may social worker na assessment and then may child psychologist na assessment, both on the individual and the community and the family. Kaya hindi natin dapat hayaan na laging naglalaro ng online games ang mga bata. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang kanilang pag-uugali. Dapat matuto silang magtakda ng limitasyon sa oras ng paglalaro, upang hindi sila maging addict dito. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong oras at panunood.